Hello guys! Dahil birthday ko, sasama ko kayo sa gala namin. Ito yung una namin pinuntahan dito sa Oslo. Punta kami dito sa Monkey Watchi. Tapos ito yung mga ginastos namin. 50 pesos per head. So 150 lahat, libre sila. Tapos additional kami ng saging para ipakain sa monkey. 40 pesos, 6 na pirakat. And then, additional kami ng 50 pesos para may manong tour guide kasi naman napakabait niya. Pero optional lang yun, nasa inyo na lang kung gaano kayo kagalante. Total of 240 na gastos namin para sa tour na to. Sulit na kung nature lover ka at animals lover ka talaga, ma-enjoy mo talaga yung tour na to. Grabe, sobrang sulit. Kaya kung may mga bala kayo magbakasyon sa Cebu, make sure na nasa list nyo tong Monkey Watching. Dito yan sa Oslo, Cebu. Pag galing kayo sa Cebu City, ito south part ng Cebu. So search nyo lang sa Google and then madali lang siyang makita kasi nasa highway lang yung pinaka-entrance niya. And then from entrance, maglalakad lang kayo. Siguro mga 2 minutes lang paakyat. And dito kasi yung kumbaga tambayan ng mga unggoy pero hindi talaga sila dito nakatira. Tumatambay lang sila dito kapag may mga tourist na gusto magpakain sa kanila. And then hindi laging nandito sila. Minsan tinatawag sila nung pinaka-caretaker dito and lumalapit sila. Minsan maaga daw sila umuwi sa bahay nila or sa place nila. Minsan, hapon na, kaya talagang minsan matitsambahan mo na nandito sila lahat, minsan wala sila, ganun talaga. Daw. Mga 1 kilometer daw yung pinaka-place kung saan nag-i-stay yung mga monkey na to. So, sumisigaw lang daw si ate. Tinatawag, unggo, kung ganun daw sila. Kaya yung mga unggoy na to is lumalapit sa kanila. Then, tinanong ko ano ba yung bahay nila. Kasi na-curious ako, pag sinabing doon sila nakatira, ano ba to bahay? Yun pala, ang sabi ni ate is malaking puno daw, tapos doon sila nag-i-stay. And para silang, tribe, angpan daw sila. So itong angpan na to, or yung tribe na to, is mababait. Kasi meron din daw ibang tribe doon sa bundok, sa taas ng bundok na mga wild monkey talaga, yung mga nagnanapaw, nakikipag-away, magulong monkey. Pero itong monkey na to is mababait to talaga sila. Hindi sila nangaagaw, gusto-gusto ng food eh. And hindi sila nangaaway or nanggugulo sa mga tourist. Basta pinapakain lang sila. Ganyan lang sila. Ang nakakatuwa pa dito, yung mga ibang monkey, lalo na yung mga elder monkey, may mga pangalan sila. So pag tinatawag sila nila ate at nung tour guide, talagang nagre-respond sila or sumasagot sila. Ang galing nga grabe. Pero yung maliliit, marami kasi siyang maliliit na monkey, mga baby monkey. Yun yung mga wala pang pangalan. Tapos tinanong ko si ate, diba tribe sila? So magkakakilala sila, no? And ang galing lang na nagkakaintindihan sila kapag, syempre, nasa habitat sila. Nasa bahay sila or nandun sila sa puno nila. Tapos kapag meron silang isang leader na nagsabi na tara punta na tayo dun, yun, sumusunod silang lahat. Ang galing, diba? Nagkakaintindihan sila. Lainanong ko din si ate kung nagpapatayan do sila kasi nakita po parang nagkaharutan, nag-aaway, nagtatakbuhan yung iba. Yun pala, naglalaro lang sila. Wala daw sila nakikitang ganun na nagpapatayan. Talagang naghaharutan lang, naghahabulan, nagtatakutan. Para bang sa mga tao nag-a-outan. Ang sarap nilang hawakan, mas-masin, pero bawal silang hawakan. Sobrang amo nila tignan, hindi talaga sila yung wild animals na makikita mo sa iba na kapag nilapitan mo, nagagalit sila, hindi talaga. Kaya ang sarap nilang hawakan kasi talagang bawal. Gusto ko nga sanang mag-ampo ng isa eh. Tapos sabi ko kay kuya, dapat pala pag napunta dito isang sakong saging ang dala mo kasi nakaka-guilty yung pakiramdam kapag hindi mo binigyan or nabigyan. Titignan ka, lalo na yung maliliit na unggoy, titignan ka sa mata tapos parang nagmamakaawa na pakainin mo ko tapos wala na, ubos na yung saging na dala mo.
Kaya kayo guys, kung pupunta kayo dito at marami kayong pera, ayun, bumili na kayo ng maraming saging para mapakain niyo yung maraming unggoy. Kasi minsan lang naman kayong pumunta eh. Hindi ko naman din kasi alam na ganito karaming unggoy yung meron dito. So, konti lang yung binili ko. Pero napakarami pa pala, naming hindi napakain. Yun, inisip ko na lang marami pang pupunta, marami pang magpapakain sa kanila. Para kaming timang dito na kinapausap yung monkey. Tinatanong namin, anong pamahalan mo? Feeling mo na iitindihan ka din nila kasi titignan ka nila tapos iisinapin ka nila. Natatawa nga sa akin dito si ate kasi kinakausap ko yung lang. Kahit na lang po hindi sumasagot. Wala lang, trip ko lang. Bakit ba? Kaya po may pinagdadaanan ka, sila yung masarap kausap, sila yung masarap pagsabihan. Kasi papakinggan ka nila pero hindi ka nila sasagutin. Isnap ka lang nila. Parang no cares ba? Tapos bigla siyang lumapit papunta sa akin kaya napaatras ako. Kasi baka mamaya gawin niya yung camera ko tapos itakbo niya. As in yung nakikita niyo kasi na yan is bundok na yan. Baka ako bigla niyang itakbo. Ang bilis-bilis pa naman niya tapos kumunta siya dun sa bundok. Dahil yari ako. Tapos biglang dumating yung pinaka-elder ng monkey. Ayun. Kasi nasasapawan na daw siya. Kaya ayun, siya naman daw yung i-video ko. Kaya ayan, ang papapansin siya sa akin, no? Pero alam niyo ba, yung pinaka-cute na monkey, ito, ayun o, nagtatago. Sobrang cute ng monkey, ano? And then, siguro mga 3 grupo lang kami ng tourist yan. Yan, ganyan lang kaliit yung lugar na yan. Pero kasi most of the monkeys nandun sa mga matataas na puno. Ayan, may puno ng balete dyan. Malaking puno ng balete. Tapos nandun yung mga monkey. Naglalaro sila. Hindi kiyata masyadong napakita. Ito. Ito, yan, puno ng balete. Nandyan sila sa taas na naglalaro. Tapos, yan, bundok yan. Nakakatakot pero nakaka-amaze. Napakaganda ng view. Ang galing-galing. Talagang amazing creation ng bigat, ano. Nakapunta na din kami sa wildlife. Siguro kung nakapunta kayo sa Manila Zoo, ibang-iba yung mga monkey doon, mga wild na nakapuno. Pero sila, eto malaya sila. Lalo na yung mga monkey sa wildlife Quezon City, grabe nakakaawa yung mga monkey doon. Sobrang dami nila. Tapos ito, nakita namin yung isang monkey, namumulot siya ng mga balat. Sinisimot niya kung may laman pa kasi yun, naubusan na kami ng mga saging. Tapos siya, siguro hindi siya nabigyan sa dami nila. Nakakaawa, oh. And then tinanong ko si ate, paano ka ako pag umuulan? Saan sila pumunta? Umuwi na baka ako sila? Sabi ni ate, hindi naman. Nandyan pa rin daw sila sa taas ng puno. Kahit nababasa, umuulan. Ayun, nag-aantay pa rin sila na magpapakain sa kanila. Nakakaawa, no? And then, yung ibang tribe daw ng monkey sa taas ng bundok na hindi bumababa, ang papayat daw. Kasi nga, ayun, wala silang makain doon masyado sa bundok. Hindi katulad nila na napapakain sila. Sobrang papayat daw, kakaawa daw. Tapos, nandito yung ibang monkey sa gilid kasi yun, mahiyain yata sila, kaya nandito sila. Yung iba dito naglalaro, yung iba nakatambay. Naglalaro dyan sa taas ng puno. Ayan, hindi ko alam ano ginagawa nila dyan. Tapos, eto, nag-i-emote yung isang monkey. Tapos yung iba nagtatakbuhan, naglalaro sila. Siguro mga, mga busog na to, kaya ganito. Tapos, nagaya na din ako umuwi pagkatapos nito kasi si Lina, ayun, napag-interesan yung laruan ng monkey. Kaya sabi ko, bago pa magwala si Lina, uwi na kami. Maraming salamat sa mga sumusuporta at nanood itong video hanggang sa susunod na gala namin. Bye!